Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Taurus. Pauna mensahe po ninyo would be for general life. Seven of Wands. Ayan. So, maaring meron ditong hindi pagkakaintindihan, between you and another person. Pwedeng merong mga naiinggit sa'yo, no? Taurus, baka very successful ka na sa buhay, merong masayang pamilya, merong masayang trabaho, magandang posisyon sa trabaho, magandang kalagayan, no, sa buhay in general. Kaya marami siguro naiinggit sa'yo, no? So, maybe someone or a group of people are trying to create fake news against you. Baka meron silang ginagawang, alam mo yun, pagpaplanong hindi maganda towards you para ma-take down ka, 'di ba? Para siraan ka, alam mo na ang mga pwedeng gawin ng mga inggitero at inggitera. Kaya mag-iingat kayo. Okay? Be careful with whom you deal with. Be careful, be aware sa kung ano ang sinishare ninyo mga impormasyon with other people kasi baka yan ang maging dahilan or maging tawag dito, gamitin nila yung mga impormasyon na yan, no, para labanan ka, para awayin ka, para i-take down ka, 'di ba? Oh, wow. So, napakaganda, no? Kukontrahin nito, no? Yung Seven of Wands sa energy nito. The sun, no, is going to shed its light, no, sa buhay ninyo. And this could be in all areas of life, no? So, magliliwanag ang lahat, magiging positibo ang lahat. Things are going to change for the better. Kasi, ang hatid na energy ni the sun is positive energy. Kaya, kung ano man ito, maaaring one day, yung mga taong naninira sa'yo, mga nambubuli sa'yo, mga nagfi-fake news about you, one day, mababago din ang mga isip nila, mababago din yung parang kapag meron silang iniisip na hindi maganda towards you, alam mo yun, yung makakaramdam sila na parang kinukuryente sila, parang makukonsensya sila, yung mga ganon, no? So, miracles really do happen, 'di ba? Kaya magtiwala lang kayo na walang no one can touch you, 'di ba? Na para maano ka, mapabagsak ka, no? Hindi ka nila kaya, no? So, what else? For money, career, and finances, we have Knight of Wands. Wow. Meron kayo ritong siguro opportunity na kukunin. Maybe you're going to take advantage of an opportunity na lumalapit sa'yo. You're going to be very passionate about this. Now, pwedeng sa career, pwedeng trabaho, pwedeng business opportunity ito na magmamadali kang kunin. You're going to take advantage of this. Maybe this is something that you are passionate about. This is something that excites you a lot. Maaaring ito yung isang baka trabaho, karera, negosyo ito na talagang interests you big time. Kaya magmamadali kang i-take advantage ang bagay na to, no? So, kasi ka dito excited. So, good luck. What else? We have the Emperor. Wow. Baka promotion ito. Baka may offer sa inyo ng bagong role sa trabaho and that is promotion. Pwedeng magiging manager ka na, supervisor. Pwedeng mailagay ka sa isang tawag dito, position of authority, no? Pwedeng leader, pwedeng boss talaga, yung ganon. So, maaaring yun ang opportunity na meron kayo, no? Mas may kayo, oportunidad kayo rito na may pagkakataon kayo na mas umasenso pagdating sa inyong pera. Things are going to be in parang you're going to lay a solid foundation pagdating sa inyong kaperahan din. Maybe ngayon talagang magsisikap ka, magtsatsaga ka para magkaroon ka ng mas maraming pera for you to be able to establish your own financial future, create your own financial empire, no? Pagpapayaman, no? Pag-asenso, pag-progress, pag-thrive, yun ngayon ang magiging focus ninyo and you're going to be very passionate about that.
Pagdating sa inyong relationship, Ten of Wands, hirap na siguro ang iba sa inyo, no? Nahihirapan kayo sa inyong relationship. Pwedeng ano to, love and romantic relationship, no? Pwedeng pamilya, pwedeng kaibigan, no? So, depende yan sa inyong sitwasyon. But, there is a relationship dito na nahihirapan kayo. It's burden, no? It's burdening you. So, depende yan sa inyong sitwasyon kung anong klaseng relationship. But, dalawang bagay yan. Pwedeng pag-uusapan ninyo yung relationship or yung pwedeng pwedeng mag-voice out ka kung ano yung problema mo, kung ano yung napapansin mo na hindi mo nagugustuhan, na nahihirapan ka sa inyong relationship, or pwedeng wala nang usap-usap, you're just going to give up, no? Pwedeng may ganon, no? Nahirapan ka na, napapagod ka na, no? Parang wala ka ng lakas para pa ipagpatuloy ito kung ano mang klaseng relationship ito, kaya pwedeng iiwanan mo na lang yung relationship na to, whatever that is. So, tignan natin kung ano pang mensahe dyan. We have Wheel of Fortune. Ayan. So, things are going to change, no? But since this is a very positive energy, so pwedeng meron ditong pagbabago na madadala sa pag-uusap, no? Pwedeng ano ka din, pwedeng mag-aayos kayo, pwedeng maayos ninyo, ma-fix ninyo, and you're going to give that relationship another shot, no? Pwedeng may pagpapatawad kung may nagkamali, or pagtutulungan ninyong maging maayos ang samahan ninyo, no? Ng inyong person, or kung sino man, kung kaibigan ninyo to or kapamilya. So, this is good. Magiging maayos din. Magiging positive changes, no, are coming your way sa relationship ninyo. Kaya napakaganda rin. So, final message ninyo is union. You have seen and unseen allies. Draw upon their strength. Join forces with friends and flourish. So, ayan. So, maaari din, ano, na meron kayong very supportive na mga kaibigan dito. Maybe that person is going to, or those people are going to be there to support you, to help you kung ano man ang mga problema na pinagdadaanan ninyo rito, no? And you are, siguro, you are also going to give more time, no, and effort din sa inyong sa inyong friendships. At maaring sa ngayon, dito rin ninyo maramdaman yung support nila, yung tulong nila, pagmamahal nila sa'yo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.